Yan yung nagparapol ng 10 million each, mga kababayan. Nagparapol pa ng kalahating milyon dun sa party na yun. At dun sa party naman ni Sandro at nagparapol. Actually, nag-alay ng mga babae. Hindi nga magpapatalo itong si Maharlika ngayon 2024 sa mga bago niyang prediction na chismosang panghuhula. Piruin nyo, simula noong 2023 sa 10 predict niya sa social media, 11 ang naging mali niya. Mukhang plano na nga talagang magpalit ng karir sa pagiging chismosa nito ni Maharlika at eto, gusto na atang palitan si Ruby Baldwin at si Joy Costura. Pagpatuloy natin yung kwentong baboy ni Hitad. Ito, mga kababayan. Ang level daw ng pagwawala niya talaga. Oh, in-issue niya na naman dito sa live streaming niya si ano. Ay, teka, tingnan nyo mga kababayan ko, tingnan nyo. Positive oh. Positive mga kababayan ko, ngumingiwinin oh. Screenshot nyo nga to, nakangiwi na rin oh. Positive to mga kapatid, di ako magkakamali. Pangulong Bongbong Marcos, pagkakataon mo na, humingiwi rin pala to, tingnan nyo. Di ba kinakakusahan mo si Pangulong Bongbong Marcos nang nakangiwi? Ito ano to, nakangiwi ka dito ah. Oh, positive oh, humingiwi Mr. President. Oh, tingnan nyo naman, nakangiwi. Huwag ka magdadahilan na nakangiti ka lang sa. Huwag ka magdadahilan sa amin dito na umingiti ka lang. Hindi na pagngiti to. Tandaan mo. Alam namin to. Pagngiwi na to. Sintomas na to. Sabi mo, di ba? Wala kang lusot. Alam na namin yan. Tingnan nyo, oh, mga kababayan, oh. Ganyan ang tao mapagkakatiwalaan. Sabi nyo, di ba? Pag si Pangulong Bongbong Marcos ngumingiwi, sabi nyo, adik. Eto, ba't ito? Nakangiwi ka dito, di adik ka din. Literal, adik ka. Tingnan mo, oh. Tingnan mo, nakangiwi, oh. Nakangiwi, mga kababayan ko. Huli, di ba? Mga kababayan, di na kailangan magtago sa totoong buhay. Nakangiwi. Screenshot nyo nga to mga kababayan, tapos excuse. Screenshot nyo nga to mga kababayan ko, dali. Dali, screenshot nyo. Screenshot nyo mga kababayan ko ha. Screenshot nyo, dali. Diba? Screenshot nyo mga kababayan, tapos i-post nyo sa Facebook mga kababayan ko ang pagngiwi ni Maharlika. Huli! Bistado oh. Oh. Bistado ang pagngiwi mga kababayan ko, 'di ba? Ngiwi pa lang panalo na mga kababayan ko. Maganda na nakuha nito mga kababayan, hindi lang piso. Oh, ito pa. Ang kinikwento kasi niya mga kababayan, sa totoo lang, dito, ito daw si First Lady Luisa Raneta Marcos. May bago na naman siyang hula. Ito yung kwentong baboy mga kababayan ko. Kaya pinagmagatang nito, title nito, kwentong baboy mga kababayan ko ni Maharlika. Biruin nyo mga kababayan ko ha, biruin nyo. Mayroon na naman siyang bagong prediction. Ito daw si FL Lisa mga kababayan ko, nagwawala daw sa Malacanang mga kababayan. Opo. Mga kababayan ko, nagwawala daw sa Malacanang itong si FL Lisa mga kababayan ko. Bagong prediction niya mga kababayan. Ito mga kapatid, oh, panoorin nyo. Ang level daw ng pagwawala niya talagang kinabog ang Malacanang. Ang level daw ng pagwawala ni First Lady Lisa, kinabog daw ang Malacanang. Paano mo nalaman? Wala ka naman dito sa Pilipinas. Alright, so ano yun? Bakit siya nagwala? Kasi nga, ang... Oh. Ito yung rason kung bakit daw nagwawala si FL Lisa. Ulo ng lahat ng ito, silang dalawa ni Romualdez, kasama na si Kuting. Si Kuting kasi sunod-sunuran lang, di ba? Parang pusang julol, okay? Pusang julol daw. Ano?
Kuting na julol. Alright? So, doon sa pagwawala niya, kung di ba naman siya nga bells dahil nakatira na naman ng hitad, okay? Bakit daw siyang pinagbibintangan na siyang nagpagurgur ng mga page namin? Oh, ayan. O, unahin natin to sandali lang. May nakita ako eh. Na si Kuting kasi sunod-sunuran lang, 'di ba? Parang pusang julol, okay? Kuting na julol, alright? So, doon sa pagwawala niya, kung di ba naman siya nga bells dahil nakatira na naman ng hitad. Tataka lang ako, no? Yung resources kaya nito, di kaya adik? Oo! Oo, mga kababayan ko. Imagine ninyo ha, kung ang isang taong politiko ay gagawa ka ng kalokohan, bakit ka gagawa sa loob ng palasyo? Imagine, kung ikaw ay may kalokohan na ganun, ba't ka gagawa sa loob ng opisina mo na may makikita ka ng tao? Diba? Mga kababayan, common sense para sa mga bobong subscriber nito. Diba? Isipin mo, mahahay ka tapos makikita ka ng mga PSG tapos magsisisigaw-sigaw ka ng ganun. Yun yung kwento niya eh. Anong iisipin ng mga tao? Di ba mapapublic yan mga kababayan ko? Eh sa Malacanang hindi lang naman presidente ang nakatira. Mga kababayan ko, may mga ordinaryong tao rin na nakapalibot dun. Diba? Lakas ng amats mga kababayan ko. Iba tama nito. Iba tama nito. O sige pa. Okay? Bakit daw siyang pinagbibintangan na siyang nagpagurgur ng mga page namin? O, bakit siya daw ang pinagbibintangan kung bakit siya daw bakit daw nagurgur ang kanilang page? O ito ang magpapatunay kay Alan Troy na mismong si Maharlika, Alan Troy, sinunog ka ng kaibigan mo. Oo. Ito ang magpapatunay na video na mismo si Maharlika, nilaglag niya si Alan Troy. O sige, ito mga kababayan ko, tignan nyo sasabihin niya ha. Actually, yung page ko hindi pa bumabangon, alright? Dahil si Martin daw ang may gawa nun. O, dahil daw si Martin daw ang may gawa nun. Una si Epel Lisa, ang gobyerno ang pinagbibintangan nyo. Ngayon naman si Martin naman. Diba? Ano bang kinalaman ni Congressman Martin Romualdez dun? Sa problema ninyo sa FB mo, bakit? Si Congressman Martin ba ang may hawak at may-ari ng Meta? O, ito pa. Tingnan mo palusot ng kasinungalingan ha. Si Romuald, di ba naman bubita pero hindi ba naman nuknukan ng kasungahan ka palibasa yung utak mo? O, hindi ka pa, di nagkanuknukan, naganuknukan daw ng kasamaan. Sige, pakinggan nyo ha. Andaan yung mga sinasabi niya, kinilagyan ko na subtitle. Kilala mo na ng jala, yung bukod ng puno. So, napag-alaman tuloy ng puting ahas na magkasabwat sila. At you know what? Magkano ang presyo ng O yan, na nagbigay siya ng presyo ha. paggurgur ng ating Facebook page? O yan. 150,000 ayon sa puting ahas. So, nakadalawang 150,000 ang underground IT ni Kuting. Ay, Oh, lusot na naman, di ba? Underground IT ni Kuting. Nakalusot na naman daw. So, ibig sabihin niya dito, mga kababayan ko, ibig sabihin niya dito, mga kababayan, makinig kayo ang sinasabi ni Maharlika dito, pinabanatan daw ang kanilang Facebook page ni Sas at sa kanya na doon sa IT daw ni Kuting, mga kababayan ko. That's his words, Kuting, mga kababayan. Ni Kuting ni Kuting, mga kababayan ko. Pinabanatan daw, mga kababayan ko. Doon daw sa IT. Ang problema ito, mga kababayan ko. Wala pong sasamaan loob. Papakita ko po sa inyo, mga kababayan ko. Kung talagang pinabanatan yan at may katotohanan ang sinasabi ni Maharlika na tinrabaho daw ng Malacanang at kasalanan daw ni Martin Romualdez ang pagpapabagsak sa Facebook nila, mga kababayan ko, tingnan nyo to. Bakit andi dito si Sas ngayon kung talagang binanatan yan? Ano magagawa natin? Sino-sinungaling ngayon dito?
Strike 2 na kayo sa akin dalawa. Diba? O bakit mga kababayan ko? Kung talagang, wag kang sinungaling Maharlika, kanina mo lang live to. Mga kapatid, tingnan nyo mga kababayan ko, nakabalik na po si For the Mother's Land. So ang ibig sabihin lang nito mga kababayan ko, so ang maliwanag po ito sa sinasabi niya, mga kababayan ko, ayon sa bibig niya nang galing, ha? Mabangon, alright? Dahil si Martin daw ang may gawa nun. Si Romuald, di ba naman bubita pero kung di ba naman nukno ka ng kasungahan ka palibasa, yung utak mo nilalako na ng jala, yung butod mo punong-puno. So, napag-alaman tuloy ng puting ahas na magkasabwat sila. At you know what? Magkano ang presyo ng paggurgur ng ating Facebook page? 150,000 ayon sa puting ahas. So, nakadalawang 150,000 ang underground IT ni Kuting, ni Tambaluslos, para i-take down, para mapa-take down yung ating Maharlika page. Ngayon, sabi ko nga palangga, na kahit naman i-take down nila yung page. Diba, mga kababayan ko, imagine ninyo, mga kababayan, imagine ninyo, mga kababayan ko, para mapa-take down daw yung kanilang mga account, nagbayad pa daw ng 150,000 si Tambaluslos. Para lang daw mapabagsak yung kanyang Facebook page, mga kababayan. Ano ang totoong drama? Bakit si Sas nakabalik? Mga kababayan. Kasi bakit? Ang katotohanan ay lalabas at totoo, mga kababayan ko, na si Sas ay hindi talaga na-take down. At hindi po talaga pinakialaman ng Facebook. Mga kababayan ko. At ewan ko sa channel mo kung bakit nawala. Kasi bakit mga kababayan ko? Sa tingin ko, mga kapatid, you are trying na gumawa ng isang storya para makawala doon sa pulburon issue. Mabilis na kalimutan ng tao, 'di ba? Pero kami hindi. Mga kababayan ko, 'di ba? O, pangalawa, gumagawa kayo ng issue ngayon para mapasubscribe si Sash para malakas kayong dalawa pareho sa YouTube. Ito opinion ko lang to, mga kababayan ko, kasi marunong ako mag-imbestiga eh. 'Di ba? Walang gumugurgur diyan sa FB page nyo. Kayo ang gumugurgur sa isipan ninyo. Ganun lang yung kadali, 'di ba? O eto. Natin, nabukilya na kung anong kababuyan ang ginagawa ng gobyerno ni Kuting. Walang ginagawang kababuyan ng gobyerno ni Kuting. Ikayo ang gumagawa ng kababuyan sa loob ng gobyerno ni Kuting. O, gusto nyo na mga ganitong salita, di ba? Marcos Jr., Kuting, nag-e-enjoy yung mga DDS dito. O, ito pa mga kababayan ko. At ni Tony Ahas at ni Tambaluslos. Imagine yung mga kababayan, pera ng Pilipino. O ngayon naman, pera naman ng Pilipino. Paano mo nalaman na pera ng Pilipino? Number 1, sinungaling kayong dalawa ni Sas. Hindi naman na-take down yung account niya. Ayan no, nakabalik. Anong tawag mo dun? 'Di ba mga kababayan ko? Anong tawag nyo dun? 'Di ba? Bogus. Bogus ang ginawa ninyo. O, sapa. Paano masasabing pera ng taong bayan? Eh wala nga ang ginastos na pera ng taong bayan dun. Kasi alam nyo kung bakit mga kababayan ko? 150,000 pesos is barya na lang yan sa mga Marcos at Romualdez ngayon. Bakit pa kakailanganin gumastos ng pera ng taong bayan? Common sense nga. Mga kababayan ko, common sense. Ba't kailangan natin gumastos at gumamit ng pera ng taong bayan kung kaya naman natin sa bulsa natin? Mga mayayaman naman tayo, di naman tayo mga mahihirap ang paslupa katulad nito. Diba? Isa pa, paano mapakikialaman ni Martin Romualdez ang pera ng taong bayan? May access ba si Martin sa pera ng taong bayan? Hello, Tita Lily Ragasa. Siya lang ang nagdidesisyon ng budget ni Sarah. Gigigil kayo kay Martin, gigil na gigil kayo. Eh, yung magbilas nga, wala nga access sa pera yon. Ang may access sa pera, si Jokno
At si Balisakan. Oh, sige, tuloy natin. Pera ng mga OFW, pinaghirapan natin lahat. Yung mga remittance natin na pinapadala O paano naman napasok yung pera ng OFW sa pera na yan sinasabi mo? Nabuang na ito, nabuang? No, mga kababayan? O sige pa. natin at ang mga Pilipino sa Pilipinas na nagkukumahog na magtrabaho everyday, 'di ba? Kinakaltasan ng taxes. Paano mo naman nasabi? Paano mo nalaman? Tawang-tawa si Tita Jo sa akin. Yun ang pinanggagalingan ng pinangbabayad sa mga sindikatong yan. O paano mo nalaman na sindikato? Baka isa ka dun. Di ba? Kita mo, meron na siya kagad sindikato. Mga kababayan, nakakatakot na to. Saan ka makakita? Nasa loob ng gobyerno, presidente asawa mo, yung pinsan mo, presidente, house speaker ka, tapos first lady ka, gagawa pa kayo ng sindikato? Tingnan nyo na nagkukumahog na magtrabaho everyday, 'di ba? Kinakaltasan ng taxes. Yun ang pinanggagalingan ng pinangbabayad sa mga sindikatong yan. Anong sindikato? Okay, ng gobyerno yan para ipabusalan o kitilin, gurgurin ang ating mga Facebook page. Wala ngang ginurgur ang mga Facebook ninyo. Kasi si Sasot, lumabas yung Facebook niya sa sobrang takot ni Sasot, si Sasot, dahil iniimbestigahan na ni Meta yung kanyang Facebook dahil nga dini-activate niya, baka matuluyan deactivate, binalik na ni Sasot. Matakot ka kasi si Sasot bumalik, 'di ba? Insayo mamaya-maya lang o 2 weeks, 3 days babalik din. Pero 'di ba mga kababayan ko? Ganyan ang kwentong baboy ni Maharlika, mga kababayan. Ngayon, alam nyo na, ini-expose natin yung kanyang ginagawa. Kayo nang bahalang humusga, mga kapatid, kung may katotohanan nga ba ang kwentong baboy ni Maharlika.